Kinagabihan silang mag-asawa ay nag-uusap tungkol sa kanilang mga bayarin, dahil kulang ang kinikita ni Dolores sa kanyang paglalaba, at kailangan nilang bilhin ang mga gamot na kailangan ng kanyang asawa, kaya nagsabi na lang si Dolores na gagawa siya ng paraan, para lang masuportahan ang mga gamot na kailangang bilhin. Kay Mang Carlo, inaabutan lang natin siya, masaya na siya. Wala naman nangyayari sa kakahilot niya sa'yo eh. Isang araw may isang binata ang napadpad sa kanilang lugar, may itsura ito, matipuno at higit sa lahat gwapo. Agad siyang pumunta kay Dolores upang magtanong ng daan, dahil naliligaw ata ang binata at mag-isa lamang ito. Kaya nag-rekomenda si Dolores sa binata na samahan ito, dahil mas kabisado niya ang daanan at taga dito naman si Dolores. Sa narinig na iyon ng binata ay walang pag-alinlangan ito na pumayag, dahil sa butmang, at sinabi niya sa lalaki na pag-iisipan niya muna ang kanyang gagawin. Ubus na yung ipon natin. Sumunod na araw ay muling ng binata na namiss niya si Dolores, dugtong pa nito kung pwede ba siyang manligaw kay Dolores. Sagot naman ni Dolores na may nagmamay-ari na sa kanya, at yun ang kanyang asawa. Medyo nagulat naman ang binata. Tanong pa nito kung nasa loob ng kanilang bahay ang kanyang asawa. Sagot naman ni Dolores na nandun at nagpapahinga dahil hindi ito makalakad. Sa narinig na iyon ng binata ay nakaramdam ito ng awa. Agad niyang sinabi kay Dolores na pwede siyang makatulong dahil isa siyang therapist. Nang kamalay-malay ang asawa nito sa mga nangyayari kay Dolores at sa binata, nagpatuloy silang dalawa sa kanilang ginawa hanggang inabutan na sila ng gabi sa kabukiran. Sumunod na araw habang naglalaban ng mga damit si Dolores ay dumating ang manliligaw nito. Agad siyang sinabihan kung ano ang ginagawa nila ng binata. Sabi naman ni Dolores na wala itong pruweba sa kanyang binibad. Ang galing mo! Oh. Maraming salamat daw. Sabi ng binata na konting therapy na lang at makakalakad na ito ng husto. Bago pa sila maghanda para kumain ay nagpa siya muna ang asawa ni Dolores na magpahinga, dahil sa pagod ito at mukhang naatok na rin, dahil doon ay muling nagsama ang dalawa. Habang tulog ang asawa ni Dolores ay pumunta sila sa likod ng kanilang bahay, at gumawa na naman sila ng kababalaghan, ngunit ang di alam nilang dalawa na ang asawa ni Dolores ay nagkunwari lamang na natutulog. Alam niya ang relasyon ng dalawa, ngunit dahil sa mahal niya si Dolores ay hindi muna siya nagpahalata sa mga nangyayari. Nagkunwaring ihatid na naman ni Dolores ang binata, ngunit walang magawa ang asawa nito kahit alam niyang may relasyon ang dalawa. Hanggang kinagabihan ay hindi umuwi si Dolores sa kanilang bahay, kasama niya buong gabi ang binata. Maya-maya ay dumating ang manliligaw ni Dolores. Agad silang nagtalo at may pinaplano na hindi maganda ang manliligaw nito. Takot na takot ang dalawa dahil sa may dala itong laruan. Tinutukan niya ang dalawa at pilit niyang gawin kay Dolores ang kanyang plano. Walang nagawa ang binata kung hindi manood na lamang, dahil wala itong laban sa lalaki. Buti na lang at dumating ang asawa ni Dolores at pinatulog niya ang manliligaw nito. Iyak nang iyak si Dolores sa nangyari dahil hindi niya akalain na darating ang asawa nito, at malalaman niya tungkol sa kanyang relasyon sa binata. Ngunit may isang revelasyon din ang asawa nito kay Dolores. Sinabi niya ang lahat ay alam niya at nakita niya ang mga ito sa likod ng kanilang bahay. Dahil doon ay mas lalong umiyak si Dolores, dahil sa kanyang pagkakamali. Ay nahihiya sa kanyang ginawa rito. Dahil doon at napagpasyahan ng asawa ni Dolores na patawarin ang mga ito sa kanyang kasalanan, dahil sa sobrang niyang mahal si Dolores ay handa niyang kalimutan ang lahat na nangyari. Dahil doon ay nagpasya na ang binata na hindi na bumalik pa sa lugar na iyon, para na rin makalimutan ang mga nangyari. Sa lahat ng nangyari, pwede bang kalimutan? At sa muli-muling nagkaayos ang bawat isa,